Hello guys, magbibigay lang ako ng advice kay Diwata. Alam kong sikat na si Diwata dahil sa Paris overload niya. Hindi ako washer dito Magbibigay lang ako ng advice base sa mga nakikita ko sa mga naunang vlog sa mga vlogger. Yung nakita ko kasi doon, kulang lang sa kalinisan. Sana wag kang makagalit, advice ko to sa'yo. Sana makatulong tong vlog ko sa'yo, tong advice ko. Kasi yung nakita ko, yung kaldero na may mga kanin, nakalapag sa simento, nakalapag sa lupa. Dapat pagkaganyan mga kanin, mga pagkain, kahit sabihin nakalagay sa lagyanan yan, dapat nakaangat sa lupa o simento. Umulan man, yung talsik hindi aabutin doon. Dapat gumawa ng patungan na nakaangat sa lupa na kahit lang kalating metro ang angat. At least nakaangat siya para hindi magapang ng mga dumi or bakterya. Tapos yung nakita ko na timba, na malaking timba, hindi ko alam kung anong laman nun, mga tubig or mga ulam na lutuin. Kahit sabihin tubig, dapat nakaangat din sa lupa. Gumawa dapat ng patungan. Tsaka lagi dapat lilinisan yung labas ng mga lagyanan ng tubig or anuman, para pag makita ng mga tao, hindi sila maghihinala at hindi sila mag-iisip. Kasi pagkain yan lahat ng mga pagkain kailangan talaga makita ng mga tao na mga lagyanan ng mga sip sila, para walang makitang butas dapat. At saka tungkol naman sa sarap, hindi ko hinahabol doon yung sarap dahil alam natin lahat yan, lahat ng bagay na mga mura, alam natin lahat yan na hindi yan masyadong masarap. Pagdating sa mga gamit na mura, hindi yan matibay dahil mura Basta ang akin lang doon, yung kulang lang sa kalinisan. Napakadaling paalisin ang mga langaw. Sana makatulong to. Magtunaw lang kayo ng chlorine. Bawat mesa, pagtunaw ng chlorine, bawat mesa buhusan nyo ng chlorine. Paanuhin nyo ng mga ilang minuto bago nyo linisan ng sabon na joy yung bawat mesa. Tapos badlawan ng maigi yung mesa, pati mga upuan. Tapos yung mga flooring naman, sahig, tanggalan lagi ng mga basura. Tapos ang basura dapat, mga basurahan, malayo sa mga kainan. Yun ang napakadaling. Kung ako magtatrabaho kay Diwata, napakadali manage yan. Subok ko na yun dahil dati doon sa mayor namin sa probinsya, nagtrabaho ako doon. Ako ang inassign sa kusina. Yung kusina na mahirap malapitan ng tao dahil halos ililipad ang tao ng langaw pag lumalapit sa mesa sa sobrang dumi, sobrang malangaw. Tapos ang kusina, lahat ng mga gamit puro mga itim dahil sa kahoy na panggatong. Pero ako, napanatili ko yan malinis, walang langaw na dumapo sa mesa, kasi ganun lang ginawa ko. Nagtunaw ako ng chlorine, ibinuhos ko sa flooring at saka sa mesa at saka CR. Tapos yung mga gamit naman, napanatili ko mga puti na kahit ang panggatong kahoy. Maraming nagtaka na bakit mapuputi ang mga kaldero, walang uling ang mga gamit, na kahoy naman ang panggatong. Ang ginawa ko kasi, yung mantika ng mga pinagprituhan, hindi ko tinatapon. Yung hindi na pwede pagprito, iniipon ko lang. Kasi pampunas ko yan sa mga kaldero or sa puwit ng kawali, sa puwit ng kaldero bago ko isalang sa pagsasaing, para hindi kumapit ang uling. Sana makatulong tong mga tips ko sa mga
kusinero. Hindi mo na kailangan kuskusin. Pag naghugas ka, iibabaw na lang yan ang uling. Kahit kahoy pang panggatong yan, hindi na mauulingan yung kawali or kaldero. Dahil nakaibabaw na sa mantika. Kaya pag hinugasan mo ng may sabon, sasabay na yung uling. Mananatili puti. Hindi kakapit sa bakal. Kasi pinupunasan ko muna ng mantika na pinaggamitan na hindi na nagagamit bago ko isa lang ang lutuin. Yan ang ano ko. Tapos dapat dahil mayaman naman si Diwata na mayroon na lang sana sa tauhan na kahit mga 5 tauhan lang, ang trabaho lang nila mag-ikot bawat mesa, iikutin na para pagdadamputin ang mga basura, na para hindi makaano ang langaw talaga, makalapit. Kasi ang lalapit ng basura, ng langaw, yung mga basura na yan. Kaya kailangan dapat may mga tao lang siya na ang trabaho lang mag-ikot sa mga mesa na para pag dadamputin ang mga basura para ilagay sa tamang basurahan. Yun, ang napakadali manage siya kung ako ang magtatrabaho doon sa kanya. Total mayaman naman siya. Magbayad siya ng, ang trabaho lang taga-ikot ng ano, para mas lalo sana siya makilala at mas lalong dayuhin. At sa mga trabahante naman na ayaw mawalan ng trabaho, magmalasakit din kayo. Tumulong kayo sa kalinisan. Kasi pagkain yan eh. Kung gusto nyo manatili, may trabaho kayo, di magmalasakit kayo. Kasi akong tao, mapagmalasakit ako eh. Hindi ko sa pagmamayabang kasi kahit saan ako ilagay na lugar, nagmamalasakit ako niyan ng kalikasan, ng bayan at ng kapwa. Dito lang sa amin, sa tuda namin dito, noon hanggang ngayon, hindi nabubura yung pagmalasakit ko ng tuda namin. Ako lang ang mayroon pangalan dito sa tuda na to na walang makakasapaw sa pagmamalasakit ko. Tapos minsan nga sa mga patok-patok may mga nagagalit na nga lang sa akin dahil pag may nakikita akong naglalaglag ng basura sa kanal, sinasaway ko. Kahit saan ako magpunta, pag nakita ako naglalaglag ng basura sa mga kanal o may dumudura, sinasaway ko yan. Kaya minsan may nagalit pag tama yung mga ginagawa mo. Hindi ako basher dito Gusto ko lang magbigay ng advice para mabago yung ano ni Diwata. Kasi kababayan ko pala yan, taga Northern Samar din pala yan. Ako ko Northern Samar din ako. Sana makatulong tong video ko kay Diwata. Hindi ako basher dito, gusto ko lang magbigay ng payo. Ganun lang, napakadali i-manage yan kung ako. Pagdating sa kalinisan,